Puro plastering na yung ginagawa namin ngayon. Yung ibang portion dito na pag ganito na. Puro plastering. Tapos mamaya, yan na, makakapag-layout na si Levy ng ceiling niya. At sa mga nagko-content pala sa akin ngayon, ayun. Ito po, nakipag-transact na kami sa may unang gumawa. Talagang binaon lang nila. Nauna yung splicing bago nagbuhos. Alam niyo yun, pagka nagbubong ka na, mapapansin mo na kapag ka naglatag ka na ng rafter mo, naglagay ka na ng, sabihin na natin, trusses, tapos naglatag na ng bubong, dun na, makikita mo na yung diferensya. Kasi yung eskwela natin, dapat sinusunod to. Ito kasi yun, yung eskwela, ito tsaka to. Usually, yan yung sinusunod natin. Para pag naglatag ng roof beam natin, nandun yung basihan. Ang practices na, nadadala sa palitada, sabi nila. Tayo kasi yung aim natin, walang plastering. Kaya ang nangyayari, kapag ka makapal, so ibig sabihin, adjust na kaagad dun sa buhos namin. Yan na araw. Dito tayo ngayon sa Lamot Project. Merenda kayo? Hindi pa? Gumatang ka pedano man. Ayan, so ito yung gamit natin. Chef friend pala, yung leadman natin dito ngayon. Ito si Landok. So lahat ng mga ties natin naka 135 degrees. Tan friend, kitaan naman dyan. So ito nga, itong videographer natin na si Levy, siya kasi installer natin sa ceiling. Ina-expect ko, nakapag-layout na siya dito. May dala siyang laser. Nung Monday pa Miyerkules ngayon. So ngawan bali na tatata, videographer tayo. So ang ina-expect ko, nakapag-layout talaga siya. Kaso nga lang, may mga kinonsider siya na isang bagay. At makikipag-coordinate muna siya kay project engineer natin. Pero dahil nandito naman na tayo, syempre, tuturo ko na rin. So plastering na tayo ngayon. Mano CM na to Halos 2 CM sino tinagpalitada to Sika? Ibayang mo dakas tinan Dakas na. Naudi ka nga nagpa na. Uno na miyosim siguro. Ayan, si Poging Jamel, pinakamatigas ang ulo, bidang-bida yan lagi pagka toolbox natin. Tayo layout mo na to? Naka-layout na? Wala na pong buwakan. Yun sa taas. Wala na pong nabistay. Wala na bistay? Pakuha na kayo ng pandyan, no? So may supplies. No? Palakatan. Itong portion na to, walk-in closet. Tapos ito yung CR. Si Anthony, ayan, kasama natin. Pupunta siya ng Benguet next week. Next week nandun pa siya. Si Tapelo muna na. No pa. Si Ronald pala from Nueva Ecija itong mga to. Ayan, Ronald. Ayan. Okay, so dito, puro plastering na yung ginagawa namin ngayon. Yung ibang portion dito na pag ganito na. Puro plastering. Tapos mamaya, yan na, makakapag-layout na si Levy ng ceiling niya. Sasabayan na rin ng electrician natin. At isa pa pala, alam niyo yun, kailangan ko ng mga electrician ngayon na pupunta sa ibang mga projects natin. Although may mga electrician tayo ngayon, gusto ko sana siya na mag-handle sa may NC2, pasok sa akin yan. So yun, pwede kayong pumunta sa amin kung sakali. So kaya tayo dito para makita. Ito binabakalan na nila to. Nakapag-layout na rin. May mga tansi na. Kasi galing dito si Foreman Ronnie bago siya pumunta ng Santiago. Pero ang pagkakaalam ko dito, yung based sa report nila, marami yung lumihis na. Adayo dyan duma. So ibig sabihin, hindi nila sinentro dati. So pasintabi na lang po mga kamusta. No? So eto, hindi kasi kami yung gumawa. Or sabihin na natin, kahit kami gumawa, may pagkakamali pa rin naman kami. Pero ang target ko lang dito ay masyadong malayo talaga. Hindi na naitama. Ito ata yung naka-osli, ito. Atoy?
Mano jay usli na ito eh. Dakkel eh. Halos 10 cm. Pero yung nandun, 4 cm lang yung nandun. So may pinaka-base niya. Ay pinaka-eskwala niya. Tingnan natin. Kung dito tayo magbe-base sa may ayan, vertical bars natin. Ayan o, 10 cm. Tapos dito, tingnan natin dito. Mag-base lang tayo dun So bali ito, nasa 8 cm na. Kasi ito, susundin natin yung eskwala niya. And then dito, pagdating dito, nasa 9 cm. And dito, kung saan naka-eskwala, ito yung eskwala eh. Ito yung eskwala nyo. Ito yung tansi na pahalang. Kung pag ganito yung harap natin. No? So ito, mula dito sa may, kasi ang basehan natin kanina yung vertical. So halos nasa 5 cm, 5 cm, no? So, ibig sabihin malaki. 5 cm yung difference doon. Ngayon, titingnan natin kung paano yung paraan. No? At saka pag-aaralan namin yung partition. So, possible sa may paraan na yon, makikita namin kung kaya bang itago. Basta wag lang i-bend, wag lang babaliin. At sa mga nagko-content pala sa akin ngayon, ayun. Ito po, nakipag-transact na kami sa may unang gumawa. Talagang binaon lang nila. Nauna yung splicing bago nagbuhos. Para mas maging malinaw, puro kayo sisi sa akin eh. Sabi nila, content lang daw ako. Ang ginagawa lang naman natin dito, kaya gumagawa kami ng videos para ma-aware din yung karamihan. Yun lang yun. Kasi ito pa, may nakausli pa doon na poste. Nato dyan nakauslit to eh. From dito. Kasi sabi ni Engineer Michael, meron daw eh. Based sa report. Majitan sina pa ito eh. Ano nga dyan? Tamok dati winod dyan eh. Ay dati winate eh. So may mga naka-usli din dito. Ganon din tong column. Ito okay lang to kasi kaya nating gawan ng paraan. Kasi ito hindi naka-eskwala. Malaki kasi yung difference pag di naka-eskwala. Alam niyo yun, pagka nagbubong ka na, mapapansin mo na kapag ka naglatag ka na ng rafter mo, naglagay ka na ng, sabihin na natin, trusses, tapos naglatag na ng bubong, dun na, makikita mo na yung diferensya. So, yun yung pinaka-importante, ba't namin kinukuha yung eskwala niya. Tama? Ado di alain da gamin nga tubod jay, madida pa mo na pull out. Ano may harangan natin buo. Tapos malagyan na rin ng forma. Kasi yung mga forma nandyan na, ang gagawin na lang nila, yung ilalagay lang nila na basehan. O yung guide pala. Ayun oh. Ayun may isa nga talaga. Ito. Ito nakausli talaga to. Pero maliit lang. Kung i-compare, parehas lang. Parehas lang. Kasi yung eskwala natin, dapat sinusunod to eh. Ito kasi yun, yung eskwala, ito tsaka to. Usually, yan yung sinusunod natin. Para pag naglatag ng roof beam natin, nandun yung basihan. Hindi naman natin pwedeng putulin to para isabihin na natin na gaganon. O kaya i-bend mo siya ng todo bend. Wala na, para ka nang nagpaupo ng baso sa isang mesa. So pag gumalaw yung mesa, gagalaw din yung baso. Yan. So, yun. Pasok na. Kaso nga lang, dakkel. Nagdarakkel. Lalo na, eto kasi, syempre, pader to. Hindi naman po pwede na hindi sila magkakapantay ng poste. Sa mga looban, o kaya itong mga nandito sa interior niya, possible, pwede natin tinatawag na daya. O kaya naman, kung malaki yung column o kaya maliit yung column, okay lang yon basta pasok dun sa may mga dowels niya. Kasi minsan ang ginagawa na ng karamihan ang practices na nadadala sa palitada, sabi nila. Tayo kasi yung aim natin, walang plastering. Kaya ang nangyayari, kapag makapal, so ibig sabihin, adjust na kaagad dun sa buhos namin. So minsan, hindi na nagiging equal yung concrete covering niya. So based sa concrete covering kasi, syempre, kailangan natin masunod yung concrete covering based dun sa may vertical bars natin. Yan. So ito pa, wala daw to eh. Ngam atoy, mabalinmat nga iko atoy, ayos. Diferensya na sir ke 100
Sen GT NP Center si poste na sir si Ito nga eh. J Dulod J sir ko 109. 110, 109 cm. O di 1 cm lang. Ay 119 km sir. O kita mo man. 119. So 9 cm ti diferensya na. So nalalapad jay ito ba safe. Sumot lang han nga ti mama jay asintado to eh. Na. So nga ti mama jay biga to biga. Hindi kami nakahulog ati. Nagka Tin gibing na juba ba sir? hangag pa andag tapat ana. Kasano jay kasano jay palitado to jay nga. Kapilitan sa Ragnos yung type nga. Habulin tayo ba? Mabalik sir na. Hindi tinga to talaga sir awan. Ayun tapos naggabulan tayo tinga to lampas di kwata juba ba. Aray. Okay, so abangan nyo na lang ito mga kamusta na at ayusin natin. Ayan, shoutout sa mga nagko-content sa akin. Good luck. Alam nyo yun, yung sira ka agad yung imahe ko pero hindi nyo yun alam kung ano yung istorya ng building na to. Pabasol na di sigod na. para may content lang. Oo nga. Sa mga hindi nakakaalam, eh ganun talaga. Sabi nga nila, kapag kakasalanan ni Juan, minsan kasalanan ni Pedro. Okay. Pao, ang sarap ng ulam ng tropa. Yun no? Nga tingin eh. Nagap ka doon? Yan yung tropa. Dahil kal yung ulam nila, dito sila nagpakulo. O, diba? Diyan pala makikita mo na yung malasakit. Malit na bagay pero appreciated. Ako na-appreciate ko yung mga ganun eh. Yung alam mo na na may other sources ka naman na pwede mong gamitin. Kung gusto mo talagang, kasi ang kal naman, ang hirap pa kuluan, lalo na pag munggo ganun. No? So, sa akin, napakalaking bagay sa akin.